Nagkakasakit na ang mga residenteng pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanloon. Karamihan po sa mga bakwit nagkakaroon na ng skin irritation o yung pangangati po ng balat. At ayon sa Department of Health, posible ring magkaroon ng mga ito ng respiratory illnesses. Pero tiniyak naman ng DOH na may tauhan na silang nakaantabay at nakahanda na rin ang mga gamot, face mask at iba pang kakailanganing supply para matugunan ang atensyong medikal ng mga bakwit. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. May ilang evacuee na mula sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Mount Calaon sa Negros ang nagkakasakit. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, ang iba sa kanila ay ilang residente na nagkaranas ng hirap sa paghinga. May iba naman ang nagkaroon ng skin irritation o pangangati ng balat. Pero mababa pa naman aniya ang bilang na nagkakasakit dahil naaagapan ito agad. Ilan sa mga sakit na ibinabala ng DOH sa ganitong sitwasyon ay respiratory illnesses. Ang mga may existing health condition kagaya ng hika, pwede ring lumala kaya dapat mag-ingat. Payo ni Balboa, kung walang N95 mask, pwedeng gumamit ng surgical mask pero lagyan ito ng tissue sa loob. Kung wala pa rin, gumamit ng basang tela pang takip sa ilong at bibig. Importante yung mask, yes, because it can prevent yung entry nung ash doon sa ating respiratory system. Remain inside their homes, sure, and then isarado yung mga bintana, dapat walang parang butas o ano, mas magandang takpan ng yung wet cloth or damp cloth, no, para mapigil din yung pagpasok. Kung halimbawa namang may pumasok na abo sa mata o na-expose ang balat, payo ng DOH, hugasan ito agad. Kailangan, well, with soap and water, mag-wash, okay, para mawala at hindi na siya magdidikit dun sa skin. No? I-rinse with clean water, it has to be clean din. And then, para mawala yung mga particles na yun, ma-reduce yung irritation. Tiniyak ng DOH na may nakapreposisyon na silang gamot, mask at iba pang kailangang supply sa Negros. Nakataas na rin ang Code White Alert roon para matiyak na may sapat na personnel sa health facilities na tutugon sa mga ngailangan ng atensyong medikal. Pero ayon kay Balboa, pinag-aaralan ng Regional Health Office na itaas ito sa Blue Alert para sa mobilisation ng dagdag na tauhan sa ground level. Naisaan niya nilang makasiguro na sa evacuation centers pa lang ay maaagapan ang pagkakasakit ng mga residente. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.